morning po sa ating lahat. So, welcome po namin kayo sa ating online bahay pagsamba. Welcome po sa True Vine City Harvest Church, our dear family. So, kung nasaan ka man ngayon, the comforter of your house, join us today as we celebrate God's goodness, as we celebrate His faithfulness, His greatness in our lives, in our family, in this ministry, in our nation and community. So, wag kang mahiya kung nasan ka man. You can raise your hands, you can sing with us. Just say all the goodness of God in your life. Declare His goodness, His faithfulness. Hallelujah. Before tayo mag-start, can I ask you to bow our head and close our eyes as we welcome the presence of God, as we acknowledge the Holy Spirit. Father God, maraming salamat sa umagang ito, Lord God. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong habag, Lord God. Thank you, Holy Spirit, that you are with us. You will never leave us nor forsake us. Bless us, Lord God, today as we celebrate your goodness, as we celebrate your faithfulness, God. Thank you, Lord God, for the fresh anointing that will flow. Miracles, signs, and wonders, Lord God, will be manifested. You bring back all the glory, honor, and praise to you alone. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So are you ready to sing praises to the Lord? Amen. Are you ready to sing worship to the Lord? Amen. Let us sing this song, How Great is Our God. Oh God. Our God.
dakila ka, O Diyos, dakila ka. Minsan pa dakila ka, So God, tunay nga po, Panginoon Diyos, na dakila ka po sa buhay po ng bawat isa sa amin, O God. Your faithfulness endures forever, God. Your greatness endures forever. Thank you, Lord God, for your presence, for your spirit, Lord God, that is moving and working in our lives. Sige, pasalamatan mo si Lord. Sabihin mo lahat ng kanyang kabutihan na ginagawa sa iyong buhay. Salamat, Lord God, sa aming pamilya. Salamat, Lord God, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming ministry, O God. Salamat, Lord God, sa kalakasan at kalusugan. Salamat po, Panginoong Diyos, O God, na tunay nga, dakila ka sa aming bansa. Dakila ka, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay, sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, Lord God. Hallelujah. Papurin pagsamba sa iyo lamang, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your presence, O God. Thank you, Holy Spirit, for the breath that we are breathing, O Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. We praise you, Jesus. Let's sing this song. This is the air we breathe. This is the end.
my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. I'm lost without you. This is the end. This is the end. Your holy presence lead me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Oh, Jesus, and I'm lost without you. We are desperate, and I'm desperate for you. I'm lost without you. This is the end. Let's sing it from our heart. This is the end. This is the end. Your holy presence lead me. This is my daily bread. This is my daily bread. Yes, it is. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Yes, Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa ating ginawang pagsamba sa pamamagitan ng papuri at ng mga awitin na inihandog sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay tayo po ay darako sa kanyang mga salita upang ating pagbulay-bulayan at tayo mapagpala sa araw na ito at maging kalakasan natin at maging gabay natin ang mga katotohanan na ating pag-uusapan sa buong isang linggo. Subalit, bago po tayo dumako dyan, ninais kong batiin ang mga taga dito po sa San Fernando, Pampanga, mga kapatiran natin dito at mga kaibigan na nanonood ngayon ng ating live stream. Ganun din po yung mga taga Bulacan, especially yung aking pong mga kapatid. I will not mention your name anymore. Yung ating mga kapatiran dyan sa ibang bansa, sa Qatar, sa Saudi, at sa iba pang mga lugar po dyan, sa Dubai, at maging yung mga taga Baguio, ay binabati rin po natin ng magandang umaga, yung mga taga Macau at Hong Kong, ganoon din po yung sa Hawaii, sa Canada, sa Australia, sila tita ko po dyan at sila Ivy, magandang umaga po sa inyo. At ganoon din, binabati natin yung mga kaibigan natin sa New York at sa ibang bahagi ng US. At purihin po ang Panginoon sa ating pagsamba sa umaga pong ito. At bago tayo magpatuloy at tunghayan ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin minsan pa at hilingin ang gabay at patnubay at pangunguna ng Santong Espiritu upang ang kanyang mga salita na kanyang pinagpala ay maging papapala sa atin at maging kalakasan po natin. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa umagang ito. Na sa iyong biyaya at kagandahang loob kami ngayon ay nakakasamba sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa platform na ito na ipinagkatiwala mo sa amin at sa mga churches, Panginoon, sa panahon na ito ng COVID. Na bagamat ang intensyon ng pandemic na ito, Panginoon, ay hindi maganda. Subalit, nagamit po ito upang aming madaling maabot ang mga nasa ibayong dagat ng iyong mabuting balita sa pamamagitan ng internet connection, Panginoon. At nagpupuri kami, Panginoon, na hindi lamang ako, kundi ang maraming mga churches, hindi lamang po dito sa Pilipinas, but in different parts of the world, are reaching out the nations, the people, Panginoon, upang madinig ang mabuting balita. At kung ito man po, Panginoon, ang katuparan ng Matthew 24 verse 14, let it be, Panginoon, na tunay nga na madinig ng sangkatauhan ang iyong mabuting balita upang ang iyong pagdating ay tunay na maganap na at mangyari. Salamat sa iyo, Panginoon, subalit kung hindi ka pa darating, tulungan mo kami at gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng katotohanan na tunay nga, O Diyos, ng iyong mga salita ay aming maipamuhay, maibahagi namin sa iba upang sila man ay kilalanin ka na kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa iyo sa pinagpala mong mga salita ngayon sa umagang ito na aming pong pagbubulay-bulayan sapagkat lahat po ng ito ay aming hiniling at lahat ng papuri ay aming pong ibinabalik sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise God. So, we are on the last Sunday of August, and we are on the end of the series po na ating tinatalakay na Restoration Work of Christ. And bagamat marami pa po na mga dapat pag-usapan, but tungkol sa Restoration Work of Christ, at hindi po ito natin mauubos, napakalawak na pag-aaral, napakaraming pag-aaral, ang ating pwedeng talakayin dito. Subalit sa buwan na ito, sa ating tema na restoration work of Christ, ay atin pong makita ang ikalimang bahagi o serye ng ating pong pag-aaral. At ito po ay pinamagatan natin na How Faith Works. Okay. So paano nga po ba gumagawa ang pananampalataya?
mula sa ating mga nadinig ng mga katotohanan, ano po, nung mga unang 4 na linggo, na kung ating pong re-reviewin ay ang una, when you are down and troubled. So, dapat po ay nakafocus lang tayo kay Jesus. Look unto Jesus. Sabi nga po, is the author and the finisher of our faith. That's how we need to see Him. And then at the same time, where we need to see Him is sat at the right hand of God. Ano? So para po makita natin na He has finished the work na ipinapagawa sa Kanya ng Ama. And then, tinalakay din po natin the last man standing sa 1 Corinthians 15:45 or the last Adam. Napakahalaga pong makita natin yon dahil yung unang Adan ay nabigo, subalit ang panghuling Adan o ang Panginoong Kristo ay nagtagumpay na ipanumbalik at i-restore ang lahat ng mga naiwala po ni Eva at ni Adan noon. Kaya po pinamagatan natin siyang the last man standing because he is the last Adam who is the life-giving spirit, the final Lamb of God, the only one mediator with God, and who bore our curses. Kinuha po niya ang ating lahat ng sumpa. At actually, sabi po sa ibang salin, inilagay ng Diyos o sa Kanya ang lahat ng sumpa o siya mismo ay sinumpa ng Diyos so that tayo po ay hindi na tawaging mga makasalanan pa na nagsikilala sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So when you are born again, you are not a sinner anymore, but you are now restored and transferred into the kingdom of His beloved Son. Sabi po ng Colossians 1:13. At ang sumunod ay when tempted, kapag tayo po ay tinutokso, so makita po natin in Luke chapter 4 verse 1, si Jesus was full of the Spirit, okay? But the Holy Spirit led Him to the wilderness to be tempted by the enemy or the devil for 40 days and 40 nights. And na-overcome po ni Jesus si Satan po doon. At isa po sa ni-restore doon ni Jesus is the authority to resist the devil when we are being tempted. At higit sa lahat ay ni-restore po doon ni Jesus yung kingdom, okay, na inaalok ni Satan sa kanya bilang reward ng kanyang pagsamba dito. At doon po ay makita natin hindi yung ginawa ni Jesus, but sa halip ay sinabi ni Jesus, sa Diyos lamang siya sasamba. At doon po ay na-restore niya yung kingdom sa kanya upang siya po ang maghari at hindi na si Satanas pa. At last Sunday ay tinalakay po natin yung blessed to be a blessing. At doon po ay tingnan na natin ang sabi po sa Galatians chapter 3 verse 13, na sabi po doon ay through Jesus Christ, tayo, we, the Gentiles, receive the same blessing na meron po si Abraham and the promise, and we will receive the promised Holy Spirit. At yun nga po, so because the Holy Spirit is the guarantee, the deposit, the installment, ang sabi po ng mga sumunod na mga talata, most especially sa Ephesians, na pinapakita po doon na tayo ay nilagyan ng banal na Espiritu upang sa pamamagitan noon ay talagang hindi lamang po kilalanin na tayo ay anak ng Diyos, pares ng sinabi ng Romans 8:16, the Spirit of God and our spirit testify that we are children of God, but it also guarantees, okay, na yung mga promises ng Panginoon kay Abraham is also available to us right now. At tunay po na tinalakay nga natin yan, tiningnan natin yan, sapagkat si Abraham po ay pinagpala ng Panginoon because he believed, at siya nga po ay naging ama ng ating pananampalataya o natin sa pananampalataya. At ganun din po tayo, that when we believe like Abraham, as he received the promises na ipinangako sa kanya ng Diyos, nang tawagin siya ng Panginoon, ang sabi po sa Galatians 3:13 is the same promise available to us, that when we believe, we will also receive God's promise na meron po kay Abraham. At ngayon naman po ay tatalakayin natin itong how faith works.
So it's very important po, no? So we are blessed to be a blessing, yes, but we need faith. Yun nga po, no? When we believe, when Abraham believed, he receives. Okay? Pinulfill ng Diyos yung mga pangako niya sa kanya. Ano ho? And the key word doon po sa kanyang buhay o yung susing salita ay ang pananampalataya. Okay, so when he believed, he was counted as righteous, or God accounted it to him as righteousness. Ganon din po sa atin, ano ho? So yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito, at titingnan po natin ang 4 na katotohanan, ano ho? Kung paano po tayo, paano ang pananampalataya natin ay gagawa. So let us go to our foundation text, Romans 10:17. Nang sabi po doon, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So makita po natin ang ating pong pananampalataya ay dumarating o nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng mga salita ng Diyos. At pares ng ating mga nadinig na yung mga restoration work ni Christ, yan ay mga salitang naisulat matapos na gawain ng Panginoong Jesucristo. Yung restoration work niya ay hindi lang sinulat yung pangako, but He has fulfilled it, okay? In His human body, in the flesh, ano po, para sa atin po ngayon. At tunay na makatapos po nating madinig ang mga katotohanan yan, tayo po ay magsisampalataya. Kaya nga po napakahalaga na ang salita po ng Diyos ay ating binibigyan ng panahon na pag-aralan at pagbulay-bulayan. At ang sabi din po ng James chapter 2 verse 18 sa New International Version, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. So kung titingnan po natin dito, hindi magkakontra po si Paul, okay, na nagsulat na faith cometh by hearing, ano ho? And we can be saved by faith. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2, we are saved by faith, ano ho? And not by our own works, but it is a gift of God. So kung titingnan po natin dito, ang mga kausap na po ni Santiago o ni James are believers. Okay, so yung pong ating pananampalataya ay kailangan lakipan natin ng gawa. Okay, hindi lang po after we believe, after we receive the Lord Jesus Christ, ay para na lang po tayong mag-aantay at hindi na po tayo magpa-participate sa banal na espiritu upang tayo po ay lumago sa pananampalataya at magawa yung makita at sa atin in the physical how our faith works. Ano po, yun po ay napakahalaga. Kaya nga po yung title natin, How Faith Works. So yan po ay naipapakita at maipapakita natin sa ating buhay, sa ating mga paggawa, okay, o pamumuhay. Okay? And then, digdagan pa po natin ng foundation text. Sabi ng James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Okay? So, ang pananampalataya pong walang gawa ay patay. Tulad daw po ng katawan na walang espiritu, okay, ay patay. Ganon din daw po ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya nga po, hindi natin masasabi na tayo ay believer o mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo without seeing the result, the works, okay, ng pananampalataya sa atin pong mga buhay. So yan po yung tinatawag na byproduct. Yung pong ating mabubuting gawa is the byproduct of our faith, the byproduct of our gift of salvation, the byproduct of our being born again. Okay? So kaya nga po, ito po, tingnan na natin yung mga katotohanan. Okay, yung 4 na bagay na gusto ko pong isa-isahin sa atin so that makita natin ano ba yung gagawin natin. Kung ang pananampalataya nangangailangan ng gawa, okay, at kailangan ipakita sa ating mga gawa ang ating pananampalataya, ulitin ko po, hindi tayo gagawa para maligtas. Our good works has nothing to do to our salvation. We are already saved by grace through faith because that is the gift of God sa bawat isa po sa atin.
no one can save us, or no one can save himself except the Lord Jesus Christ, who really died on the cross. Gusto ko pong i-stress yan. Jesus is our Savior. Jesus is our Lord. Through His death on the cross, we are redeemed. We are rescued. We are restored when we receive Him as our Lord and Savior. Kaya po, walang kinalaman ang good works natin sa ating salvation. So, good works is the product of our being saved. And ang ipinapakita po natin dito ay yung faith natin. Okay? So, yung pananampalataya natin na dahil sumampalataya tayo sa Panginoon na tayo naligtas, so makikita po yon sa ating mga pang-araw-araw na gawa. Hindi po, sabi nga Kristiyano o mananampalataya lang tayo sa nguso kung hindi totoong sa puso. Amen. Okay. So, number one truth. Okay. So, faith works when we depend on the power of the cross. So, napakalaga po ito, no? Ang pananampalataya ay gumagawa kung tayo po ay magdidepende sa kapangyarihan ng cross. Ano po ba ibig sabihin nito? In 1 Corinthians chapter 18, 1 verse 18 rather, 1 Corinthians 1:18, ang sabi po doon, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So makita po natin sa mga hindi po naniniwala sa kapangyarihan ng cross, ito po ay kamangmangan, kahangalan. Okay? Kung subalit sa mga naligtas, okay, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. At totoo po yan. So tayo po na mga kumilala na sa Panginoon, tayo na born again, okay? So an experience, okay, personal experience. Kaya ka po na born again so that the Spirit of the Lord can reside in you, indwell in you. Okay? So sabi po, ito yung kapangyarihan. The cross is the power of God. Why the cross is the power of God sa ating pong mga buhay? Because the cross ay hindi lamang po yan pinako dyan si Kristo Jesus, but that is the place, but that is the cross na tayo ay tinubos niya mula sa pagkakasala, mula pa nung unang tao hanggang sa kasalukuyan. So, kumbaga sa yung ugat po ng kasalanan ay doon ni-root out ni Jesus yung pagtubos sa atin. Kaya po ngayon tayo ay mayroong kapangyarihang mabuhay na may kabanalan o pagsunod sa Panginoon dahil yan ang nagagawa ng cross sa ating pong mga buhay. And then, sabi nga po, understanding the power of the cross is fundamental in understanding of the restoration work of Christ. So pag naintindihan po natin ang katotohanan ng cross ng ating Panginoong Kristo, ay tunay na maintindihan po natin. Napakahalaga yan, okay? Sa importante po yan, sa pag-unawa din natin, ano ba yung mga bagay na ipinanumbalik ng ating Panginoong Kristo? So, madalas ito po ay hindi nakikita ng maraming mga nagsisampalataya na pares nga po ng nasabi ko na sa mga unang pag-aaral po natin ay bakit nga ba siya ipinako sa hindi po cross ang sabi sa Galatians 3:14. Ang sabi po doon ay puno ang ginamit. Ano ho? So, puno na ginawang cross. Bakit tinistress po yung puno doon? Napakahalaga pong kunin natin yung salitang tree or puno dahil it reminds us and it also represent and symbolize yung pong bunga ay yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama doon sa Garden of Eden. Doon po nahulog, doon natukso si Eva at si Adan. Kaya po kung saan sila nahulog, doon din po nire-rescue ng Diyos ang tao. Doon po ni-rescue ni Jesus Christ tayong mga tao. Kaya po hindi basta cross lang yan. Hindi po yan basta namatay doon si Kristo. The power of that cross is it is the cross na nagre-represent sa puno na kung saan tayo ay tinubos, okay, ni-rescue
So mula po nung mahulog dahil sa pagkain ng bunga ng puno ng pagkakilalang na mabuti at masama, ang unang tao ay napasailalim sa kapangyarihan ng dyablo. But when Jesus Christ died on the cross, so doon po na kinuha niya, pinagtagumpayan niya, binawi niya ang naagaw ni Satanas sa mga tao na kabanalan, na kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos at ng mga katotohanan ng unang plano ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Amen. Praise God. At yan po yung restoration work of Christ. Wala po siyang nilibanan na hindi po niya ipinanumbalik. Kaya po yan ay, kumbaga sa the cross is the culmination of the restoration work of Christ. Okay? Kaya po napakahalagang maintindihan natin yan. And that is the power, okay? That is the power ng cross, Kaya kung tayo po ay magdidepende sa katotohanan, it doesn't mean, okay, hikaw ka ng cross, magkwintas ka ng cross, o magsabit ka ng cross kung saan-saan. Hindi po ganoon ang ibig sabihin dito, Magdepende tayo on the power of the cross, meaning to say, sabi ko nga po kanina, we must understand the power of the cross sa ating pong buhay. Ano po yung natapos nito? Ano po yung kabuluhan nito na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? And we can discover that in the Word of God, in the Bible, that from the Old Testament ay makikita natin yung mga symbolism, because the Old Testament is the shadow of what Jesus have done in the New Testament. Kaya po napakahalagang pag-aralan natin kung bakit may biyaya ang Diyos sa atin. It is because of the power of the cross ng ating Panginoong Jesucristo. The second truth is faith works when we obey God in giving. So bakit giving? So maalam na po natin sino po ba ang unang nagbigay? Ang atin pong Panginoon. God the Father, sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave. Sabi po doon, He gave His only begotten Son. Okay, so makita po natin, the first giver ay ang atin pong Diyos Ama. Even from the Old Testament, lagi po makita natin, ang unang nagbigay ay ang Diyos Ama. Okay, sa atin din po, ang Panginoon Jesucristo, unang nagbigay ng kanyang buhay para sa sangkatauhan. Okay, kaya nga po napakahalaga yung obey God in giving. So, meaning to say, giving is not about just money or wealth or possession or material things. Okay? But let us have this foundation text atin po. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. So this is the promise of God first to the Israelites and to us today. Okay? Because a principle here, tinuturo yung principle sa atin dito. And this principle is eternal. What is that principle? Obey the Lord your God. So that is the principle. And then when we obey God, sabi, all these blessings. So this is first promise to the Israelites, but we can still claim and believe this, okay, para sa atin ngayon because yung pong principle ng Diyos is eternal. Meaning to say, it did not change. It doesn't change. So if God is yesterday, today, and forever, His promise is also today and next o tomorrow. Okay? So, dito po, bakit? Ulitin ko po, ang principle po dito is if you obey the Lord your God. So, the byproduct of obedience is blessing, experiencing blessing. So ito po yung magandang makita po natin, And another is in verse 8 ng Deuteronomy chapter 28. So the Lord will guarantee, dyan na naman po, guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. So last week po, pinag-aralan natin ngayon yung blessing ni Abraham na yan. That is the same promise He promised sa mga descendants po niya. And ganun din po tayo. Sabi nga, through the Lord Jesus Christ, we Gentiles receive the same blessing
So, kaya nga po itong Deuteronomy 28:8 nito, it's not just for the Jew, it's not just for the Israelites, it is also for us because this is the same blessing meron po si Abraham na hanggang sa kanyang descendants. Kaya wag po nating pagkamalian yan. Ano? Mayroon kasing mga nagke-claim na yun daw promise sa mga Israelites, yun daw promise sa mga Jew is not for us today. And I believe that is wrong because very clear po, the same blessing na meron si Abraham ay ibinigay po sa atin, available po sa atin through the Lord Jesus Christ. Bakit po? Kasi Abraham believed and we are believers. We claim that Abraham is our father of faith. Kaya po available ito sa atin. When we say available ito sa atin, ang kondisyon is when you believe. Kaya nga po, how faith works? Faith works when we obey the Lord. Okay? So, at ito po yung eternal principle po ito, ha? Okay? Itong principle na ito is eternal. When we obey God, whether yan ay naisulat in the Old Testament at ngayon, pag sumusunod tayo sa Panginoon, we can receive blessing. And blessing is not all about money, but it is inclusive. Kasama po yan. Kaya we can claim that. We can have that. It doesn't mean na tayo po ay pag nagkiklaim ng mga blessing ay greedy na tayo. Okay? So magkaiba po yan. If I will, magkakaroon po ulit ako ng pagkakataon, I will show you yung ano po yung pagiging greedy. Okay? So, but when we claim our blessing, hindi ka po nagiging greedy niyan. Dapat lang na ma-bless po tayo. Because when we are blessed, marami po tayong pwedeng magawa, ano po, at maitulong sa iba. And also, it magnifies the Lord through our lives pagka po na sa atin ang kanyang pagpapala. Okay, so sabi po dito, and I would like to quote, ito pong inabasa ko sa isang libro. Sabi po niya, cheerful giving is grace giving. So ano po ba ibig sabihin ng grace giving? It is giving with an I want to give attitude. It is evidence of our faith and obedience to the gospel. Okay, sabi po nung nabasa kong libro, ito po sabi niya, ulitin ko, cheerful giving is grace giving. Ibig sabihin, unconditional. Sabi po dito ay tawag dito, yung pong unmerited favor, yung giving. Okay? So, ang kahulugan pala niyan, gusto mong magbigay. That is the attitude. Gusto mong ibigay o magbigay. At ito po ay ebidensya ng iyong pananampalataya at pagsunod sa mabuting balita ng ating Panginoon Kristo. So hindi po yung penginon, kung hindi we are willing to give back to God, we are willing to give back to people, we are willing to share to others our blessing. So yan po yung attitude dapat, okay? So and then obedience results in blessing. Yan po, tandaan natin yan. Kasi nga po eternal principle ito. So when we obey, ang result po niyan is blessing. Kasi po, when we disobey, ang result po niyan is curse. Okay, so that is the eternal principle. Okay, so wag po nating sabihin, kasi may mga nadidinig po ko na we must not claim. Okay, yun daw pong mga pangako sa mga Hudyo, yun daw po para sa mga Hudyo. Wrong, that is wrong. Okay. Bakit po? Sabi ko nga po sa inyo, eternal principle po yan. When you are obedient to God, it will result to your blessing. And yun pa nga, sabi po, through Jesus Christ. Okay? So, through Jesus Christ. Sasabihin natin, that is a single verse. No. Yung Galatians 3:13 and 14, hindi lang po basta doon lang yon, ano ho. So, we can see throughout the scripture, ano po, na ang blessing po na ipinramis ng Panginoon sa Old Testament to the Gentiles are also available to the Jews are also available to the Gentiles.
at even to us today. So ito nga po sabi ko, God's principles are eternal. They never change. For God never change. Okay. So, and then in Exodus 13, verse 1 and 2, gusto ko po makita natin ito kasi I want you to understand more how are we going to give to God. Okay. So, sabi kasi yung pangalawang katotohanan is obey God in giving. Okay. So the Lord said to Moses, dedicate to me the firstborn son of every family and the firstborn males of your flocks and herds. This belong to me. Okay. So ito po, hindi natin napapractice ito dito sa atin. Ano ho? Pero wala pong masama kung ipapractice natin ito. Pero we are not obliged because this is the law. Okay, batas na po ito sa panahon ni Moses. Okay? So you must present all firstborn sons and firstborn male animals to the Lord, for they belong to him. But even though it is a law, but even though it is given to the Israelites, alam niyo po, pwede pa rin natin yan i-practice ngayon. Okay? So kung gagawin po natin yan, napakaganda po niyan. Ano? Yung ating first offerings, ating mga first fruit. At yan po ay, sabi nga sa Exodus 13:13, a firstborn donkey may be bought back from the Lord by presenting a lamb or young goat in its place. So yung pong unclean animal, kailangan po ng clean animal na ipalit sa kanya. Okay? So hindi po ino-offer sa Lord kasi yung firstborn donkey, kasi considered po yan sa Old Testament na unclean animal. So kailangan po itong bilhin o palitan, okay, nang ipipresent sa Lord ng isang tupa o kaya naman po ay ng isang kambing, ang sabi po dito. But if you do not buy it back, you must break its neck. So it is not our practice anymore. Sabi ko nga po, it is a law. However, you must buy back every firstborn son. So why I am including these verses to you sa ating pag-aaral ngayon? Kasi po, napakahalaga na hindi lang natin basta i-disregard ang mga Old Testament teaching. Na sabi nga dito sa verse 19 ng Exodus 23, New King James Version, sabi po, the first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. So, ito po, gusto ko makita natin. Before the law, and even before Abraham, nandiyan na po si Cain at saka po si Abel. So, alam po natin the story. Why Cain's offering was not accepted by the Lord. And why Abel's sacrifice or offering was accepted to the Lord. That resulted into binarder po ni Cain si Abel. Okay? Dahil po sa galit, dahil sa jealousy, So kung titingnan po natin, what was wrong? Ano ba ang mali sa offering po ni Cain? Marami po tayong madidinig na explanation diyan. But ang pinaka problema po talaga ni Cain, okay? Ay hindi po niya inihandog the first of the first fruit ng kanyang mga ani. Although magaganda po yung kanyang inihandog, the best din po yung inihandog niya, but the requirements is the first of the first fruit of the land. Okay? So, ganun po ang ginawa po ni Abel, in-offer niya what is the first, okay, born ng kanya pong herds o ng kanyang mga alagang tupa. So kaya po sa atin ngayon, it is a very important na mai-apply po din natin. Alam nyo, sabi ko nga, marami po akong naobserbahan. Matanda na rin po akong pastor at nakakita po ako na sabi ko, it is a question. Actually, I'm not questioning God. But sabi ko nga, pero ang dami ko pong nakita na, and even nadinig, they claim that they are faithful in their tithings, returning their 10% to the Lord,
But sabi ko nga hindi makita yung promise na nandiyan diyan sa Malakay 3:10. Okay, so one of the problem na nakita ko po is this. Okay? So kailangan po pala pagka-receive natin ng ating blessing ay itinatabi na natin agad yung ating pong tithes. Okay? Kasi sa Lord yun eh. So dapat before ka gumastos pa, itabi mo na yon. Very simple, ano ho? Napaka simple lang, but that is important. It must be sa ating pong puso, sa ating kaisipan, kasi madalas po ang practice pagdating sa church o sa worship gathering sa building ay doon pa lamang po bibilangin yung mga ano. Pero alam niyo po, it must be already set apart. Okay? Because that is the Lord's. And dapat bago kapag gumastos, yan po ang itinuturo dito, we have already separated yung pong ating tithes sapagkat hindi po talaga sa atin yan, kay Lord yan. Kaya sabi po ng Malakay 3:10, bring all the tithes. Not give your tithes, but bring all the tithes. Ang offering po, yun po ang binibigay. Okay? So, hindi po yan ang topic natin, but gusto ko lamang po example sa atin, ano po yung obey the Lord in giving, okay? So, faith works when we obey in giving. Okay, so, pangatlo is invest in eternity. Okay? So, invest in eternity. So, ano po ba ibig sabihin nito? So, let's go to the verse. Psalms 39 verse 5, you made my life short, so brief, that the time means nothing to you. Human life is but a breath or but a vapor. Yan po ang sabi sa ibang salin. Usok. Okay. Ang buhay daw ng tao ay parang usok lang. Okay. So, dito, parang hininga. Okay, sabi nga dito, maigsi lang ang buhay na tila baga walang kabuluhan nito sa Diyos. Okay? And then, sabi po sa James 4:14, what do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than mist. Yan. Yung vapor po ay mist that appears for only a little while before it disappears. Okay, di po ba ganyan yung usok? Yung aso. Aso, yung hindi yung aso. Ano ho, yung pronunciation sa Tagalog. Ano ho. And then, vapor. Ano ho, yung usok. Ano ho. So, dito makita natin. Makikita mo ngayon, pero sandali lang mawawala. Ano ho. So, ganyan daw po ang buhay ng tao. Ganyan ang buhay natin. Okay. That's why, napakahalaga po na i-invest natin ang buhay na ito for eternity, not just for temporal, not just for earthly. Because there are 3 reasons why we need to invest in eternity. 3 po ang dahilan na gusto ko pong ibahagi sa inyo under dito po sa pangatlong katotohanan na ito, na invest your life in eternity or invest in eternity. Okay? So number 1 is, none of us knows how long we will live. Nobody knows. Ngayon po, buong mundo balita si Chadwick Boseman. Okay, yung Black Panther na nakakagulat pong malaman yung kanyang istorya. Siya po pala ay na-diagnose 2016 pa yata, if I'm not wrong, na siya po ay may colon cancer stage 3. Alam niyo po, despite of the chemotherapy, despite of the pain and operation na nararanasan po niya, ang dami pa rin niyang nagawang pelikula. Ano ho? So, ngayon po, ano ang naging bunga nun? Ang naging bunga po doon is yung pong naitaas ang tingin sa mga colored people, ano ho, sa mga black people, ano ho. So, yun po yung naiwanan niyang legacy na yung mga black people can also be a hero, ano ho. So, ibig sabihin, it gives an importance na makita po natin yung na dapat talaga ang tingin sa tao is yung equality nandoon. It is not about the color, okay, that we wear,
but it must be the character, it must be the heart na dapat ang titingnan ng tao. Okay? So, yung pong para po yung racial discrimination ay huwag mapanatili. Kaya nga po, kung hindi natin alam how long we will live, where are you going to spend this life? Okay? So kaya ko po nasabi si Chadwick, kasi po, he's only 46 years old data, napakabata po, to die very early. At marami pong namamatay na maaga. Meron po akong, actually, distant relatives na po namin siya. Just last month, namatay din po siya. Okay, so at a very young age pa rin, ano ho, nakaiwan po siya ng 2 anak na maliliit pa. So, hindi po natin alam, ano, na ngayon malakas tayo, malusog tayo, but later on, mababalitaan mo, wala na si ganon, wala na pala siya. Okay, kasi pumanaw na, ano ho. So, kaya nga po, none of us knows how long we will live. We cannot say na bukas, ganito gagawin ko, next year, ganito gagawin ko. Yes, nababanggit natin sa bibig natin yan. But how are we sure na talagang buhay pa tayo next year? Okay. So, we don't know. We really don't know. We are still and we are hoping na buhay pa nga tayo. But, kung hindi pa dumarating yung araw na yon, now, ano ang iyong desisyon? How are you going to invest in eternity? Anong ini-invest mo for eternity? Kasi lahat ng mga bagay dito sa lupa, it will end here. Makapagpatayo ka man ng building if you are an engineer, makapagpagawa ka man ng mga tulay, makaligtas ka man ng maraming buhay if you are a doctor, and makalipad ka man ng napakaraming mga bansa because you are a pilot, at magawa mo pa ng maraming mga bagay, makadiscover ka man ng mga ano because you are a scientist. Alam mo kapatid, lahat ng yan iiwanan mo dito. You will be remembered of what you have done. But in heaven, wala ka pong nadala if you have invest only here on earth. So napakahalaga po, anong investment mo meron ka for eternity? Okay, but before I will answer that, let's go to the second truth or reason why we need to invest in eternity. We know that every day we spend will never be available again. So bawat araw na dumadaan sa atin, bawat oras na lumilipas sa atin, we cannot return it. Hindi mo na pwedeng ibalik. Hindi mo na, kaya nga ang lagi na lang nasasabi, kung maibabalik ko lang. Okay? So kung maibabalik ko lang, nobody can do that. Okay? So a life that is spent already cannot be returned. Hindi na po pwedeng maibalik. Kaya po, sabi ko nga kanina, where are we spending our time today? Our life today. Okay. So, ang Biblia po at ang church na pinaglagyan sa atin ng Panginoon ay ang mission is to equip you. The pastors, the teachers, the evangelists, the prophet, the apostles are the gift of the Lord Jesus Christ when He ascended to heaven according to Ephesians chapter 4 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Ano po? Because kailangang i-prepare ng 5 ministry na ito, ng gift na ito, ang mga tao, ang mga mananampalataya for the work of the ministry, to invest their lives into eternity. Amen. Hallelujah. Kaya po napakahalaga na makita natin ito. So, ano po pinapakita dito? We need to be involved in the ministry. We need to be willing, we need to give our time. Okay? Obey the Lord by giving your time in training. So paano pong mag-grow isang church if you are not available, if we are not making ourselves available for training? And how we can be used by the Lord if we are not equipped? Okay? So kaya po, ito po yung pinapakita sa atin ng Panginoon. So, hindi mo alam kailan yung buhay mo. So, kung kailan ito babawiin sa iyo, kung kailan ito mawawala sa iyo. So, this is now the time. You cannot say, after my children graduated, okay, saka na ako maglilingkod sa Panginoon. Eh kung hindi pa sila nag-graduate, nawala na yung buhay mo. Daming ganyan. Ang dami nilang pangarap, pero hindi nila nakitang na-fulfill because they live this earth already.
So, tandaan po natin, pangatlong reason, in light of eternity, we have to decide as to how we use our time. So, this is now the time to decide, how are you going to use your time? Okay. So, pag ikaw po ay naglingkod sa Panginoon, pag ikaw po ay nagpa-equip sa church na kung saan kayo nilagay ng Panginoon. Okay. So, yung iba hindi kasi matrain kasi palipat-lipat. Hindi magamit ng Panginoon, ano kasi, natutuwa lang kuminsan na madami yung lugar na nilipatan nila. Tandaan po natin, God has placed you or planted you where He planted you, and supposed to be in that place, you must grow. Okay. Whatever reason, sabi nga po, it's not you who will decide para ikaw ay bigla na lang mag-disappear. Okay. So, kaya po dito, this is now the time. Ang importante po kailangan isipin natin, how I will be used by the Lord. Paano ba ako magagamit ng Panginoon? So, kaya nga po, to answer this number 3 is, number 1, make yourself available. First, for training. Second, for your purpose or assignment. We have, every one of us has an assignment to do. I cannot do your assignment. Nobody can fulfill your assignment. That is your assignment. Parang sa eskwelahan, hindi ka pwedeng mangopya. Okay, it's a no-no. So sa Panginoon, ganun din. Hindi ka pwedeng mangopya. Okay, hindi pwedeng copy-paste. So you have to do what you need to do, what God designed you to do, because one day, we will face the Lord. Okay? So ang maganda sa Panginoon, hindi mo siya pwedeng i-bribe. There is no under the table when we face God. And lastly, hindi pa pala last, as a wise believer, we will use this brief time to focus on the eternal and keep biblical principle in mind. So ito po, mahalaga ito, Bilang matitilino daw na mananampalataya, gagamitin natin ang maigsi nating panahon dito sa lupa na i-focus natin sa walang hanggan at sa pagtupad o sa pagpapanatili sa ating kaisipan ng mga panuntunan ng Biblia. Yan, napakahalaga po yan, yung biblical principle na dapat manatili yan sa ating kaisipan at sa ating mga puso. Okay, so because one day we will give an account, sigurado po yan, of our life before the Lord at the judgment seat of Christ. It will happen, hindi ho yan magmimintis. Okay, every one of us will be judged. Okay, lahat po tayo, we will be judged. Okay, so when we die, it doesn't mean it is finished. When we die, hindi po marami ang nagkiklaim na nasa langit na. Not everybody who dies goes to heaven. I want to be bold about that. Okay, about that declaration. Only those who receive Jesus Christ as Lord of their lives, only those who acknowledge Jesus in their lives and personally receive Him as their Lord at nabuhay, okay, at nabuhay na sumusunod sa Panginoon, they are the only saved. Okay, it's not, no religion can save us. No group of people can save us. No servant of God can save us. I cannot save you. Our group cannot save you. Only Jesus Christ. That's why we are called believers of the Lord Jesus Christ. So yan po, So wala pong grupo, kaya hindi po dapat pagtalon-talonan ano yung grupo. Ang tanong sa sarili mo, is Jesus in your life? Is the Holy Spirit dwells in your spirit to testify that you are a child of God? Romans 8:16. Yan po ang importante. Because you will know. You will know. Because the Holy Spirit will witness it to your heart, to yourself. You will be assured. You will have peace. Okay? So yung iba sabi, nobody knows. Okay? We can know it. Pwede nating malaman ito. Okay? Bakit? Si Jesus po ang nangako . Si Jesus po ang gumawa.
And that is the restoration work of Christ. Hallelujah. And last but not the least, the ating pong tatalakayin, huling katotohanan at sa huling linggo na ito ng ating serye, number 4, faith works when we receive God's blessing. Okay, una, faith works when we, what? Depend on the power of the cross. Okay. Faith works when we obey in giving. Third, faith works when we, what? Okay? So what? When we invest in eternity. And fourth is when we receive God's blessing. What does it mean? Proverbs 22:9. He who has generous eye will be blessed, for he gives his bread to the poor. Wow. Ito po. Alam nyo, napakaganda po ito. Sabi, siya na mayroong tawag dito, generous. Okay? Na mga mata ay pagpapalain. Okay? Sapagkat ibinabahagi niya ang kanyang tinapay sa mahihirap. Okay, so generosity. Sabi nung iba, paano ako magiging generous? Wala nga akong pera, mahirap nga ako. Alam niyo po, when you share what you have, okay, mas daig mo pa yung mga philanthropos o mga mayayaman na ang binibigay lang nila yung sobra-sobra sa kanila. When you are able to give what you have, sabi nga, yung isusubo mo na ibabahagi mo pa sa iba, you are a generous person. And God is going to bless you. But we must not be, sabi nga, huwag tayo mag-settle doon sa ganoong idea, na because blessing is available to us. Material blessing, spiritual blessing, emotional blessing, physical blessing, all the blessings is available sa atin ng ating yung tinatawag na ating buong katauhan. Okay? Yung whole being po natin. Body, soul, and spirit. Actually, prayer po yan ng 3 John 2. 3 John 1, 2 kasi 1 chapter lang po yun. Okay, so sabi po dito sa 2 Corinthians 9:8, kasi marami po akong mga talata ibibigay dito sa huli. Kasi I want this truth to be founded by the Word of God. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ayan. So, kapag ikaw daw po ay nagpapala sa mga mahihirap, sinishare mo what you have. At sabi po dito, God will bless you and provide all your needs. Okay? And then, ang sabi dito, ang ganda nito, and then you will always have everything you need and plenty left over. So, hindi lang needs mo for the day. Okay, but plenty left over. The purpose is to share with others. Okay, not to hoard. Hindi mo po i-hoard yung blessing mo. Share it to others. Okay. So, ngayon po, minsan nagiging testing yan. Kapapamigay, naubusan na. Okay, sabi ko nga po, ang dami nag-bless sa amin ng bigas. Ngayon, kami, naubusan na. Kung amin po hindi pinamigay yan, hanggang December, meron kaming bigas. Pero sabi ko, it's good to share. So kahit nga, sabi ko, yung nagtitinda po ng ulam dito, talagang binibigyan namin ng bigas. Binibigyan ni Pastora Mila ng bigas. So that's what we have. And then share yung pera na meron ka. So i-share mo rin sa iba. So, kahit alam mo na kailangan mo yon, so share it to others. Kung minsan, nilalagyan ka ng fear na, paano yung mauubos na yung bibigay mo? Paano yung pambili mo ng ganito, ganyan, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan? So, tandaan po natin, this is the principle of the promise of God. When we give, we will receive. Amen. And we will have plenty left over. Yan po ang ating panampalatayanan. Okay, as the scripture say,
Yan, ito. So, kung paano sinasabi, dinideklara ng banal na kasulatan, they share freely and give generously. I like this word, ano? To the poor, their good deeds will be remembered forever. Wow. Kaya tayo nagbibigay, hindi lamang tayo sagana, pero dapat pag sagana ka na, lalo ka pang magbigay. Okay? So, and sabi po dito, their deeds will be remembered forever. So, naalala niyo po ba yung babaeng balo na 2 kusing na lang yung pera niya, pero binigay pa niyang lahat sa gawain sa templo, ano ho, na hanggang ngayon, naaalala, tinuro ng Panginoon, kinumention ng Panginoon na hanggang ngayon ay ang dami pong mga messages o sermon na nagawa po mula doon. Sa verse 10 naman po, sabi ng 2 Corinthians 9, for God is the one who provides seed for the farmer, and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Ito po yung maganda. Pag tayo generous, as long as God is blessing us, so yung generosity rin ay lalong lumalago sa atin. Okay? At yung pag-ani ng sagana, okay, nararanasan po natin at mararanasan po natin in all areas ng ating buhay. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Ayan, napakaganda po niyan, ano? God, ito, the word enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Okay, 2 Corinthians 9:11. And then sa verse 12a, so 2 good things will result from this ministry of giving. Okay, ano po yon? Verse 13, as a result of your ministry of giving, okay, dinugtong ko na lang po yung giving, they will give glory to God for your generosity to them, and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. So yan po yung faith that works. Okay, believers will prove, okay, all believers will prove that we are obedient to the good news of Christ. They will see it as our obedience to God. Okay, so hindi tayo nagbabrag dito, hindi tayo nagmamayabang ng ating pagbibigay, but our brethren will recognize, okay, yung ating pagbibigay as our obedience to the good news of our Lord Jesus Christ. And even the unbelievers will notice that. Okay? And then sa verse 14, and they will pray for you with deep affection. So yan po yung pangalawang result. Because of the overflowing grace God has given to you. Okay, so yung unang result po ng ating pagiging mapagbigay ay makikita ng mga believers, ng kapwa nating believers, yung pagiging masunurin natin sa mabuting balita. Okay, patunay po yun. And then also, dahil po doon, mananalangin sila. Okay, ng malalim na panalangin dahil po sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos na binigay sa bawat isa sa atin. Okay, so Proverbs 11:25 also says, the generous will prosper. Those who repress others will themselves be repressed. So claim that, ano ho? The generous will prosper. Okay, so wag mong hintayin na dumami ang pera mo para sabihin generous ka o gawin mong mamigay. Sabi ko nga po, we can be generous in many ways. We can be generous from what you have right now. Okay, so para i-bless ka na ng Lord, pasimulan ka ng pasaganain pa ng Panginoon para lalong ma-repress yung iba. Amen? So, my question again, how faith works? Okay? So, faith works, number 1, when we depend on the power of the cross. Faith works when we obey in giving. And faith works when we invest in eternity. And number 4, faith works when we receive God's blessing.
So alam niyo po, pares huling ano ko po ito, istorya na gusto ibigay sa atin. Si Jabez po sa Bible, one time lang po na-mention ang pangalan niya among the genealogies ng pangalan na kumisan ang hirap i-pronounce sa 2 Chronicles na mababasa po natin. Pero po alam nyo, yung pangalan niya means pain. Because naipanganak po siya ng nanay niya ay talagang dami niyang dinanas na sakit. Okay. So, ngayon, yun ay pinangalan sa kanya because of his mother experience. But alam niyo po, sabi si Jabez is become more noble than his brothers. Okay? Because of his blessing through prayer na kinlaim po niya to increase his territory, i-bless po siya ng Panginoon, ialis sa kanya yung pain na yan na nakakabit sa kanyang pangalan, and God heard his prayer and God blessed him. Okay, so ganun din po tayo. Let us claim and receive our blessing from the Lord because it is available to you through our Lord Jesus Christ. So sa Romans chapter 10 verse 17, gusto ko pong ulitin ito. So then faith comes by hearing, and by hearing the word of God. So kaya po patuloy tayo makinig at makinig ng salita ng Diyos upang madinig natin ang mga katotohanang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na ang lahat ay pinanumbalik niya sa atin sa ngayon upang ating ma-enjoy at maging pleasure natin ang pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito, ikaw na nanonood o ikaw na nakikinig at ikaw na nagbukas ng taping o pagka-tape nito na message nito ng live stream sa umagang ito. I want to assure you that when you obey or do these 4 things sa iyong buhay, you will see your faith works. Okay? You will see the result of your faith in every day of your life. At kung ikaw naman ngayon na nanonood, ay sa nadinig mo na ang tunay palang ligtas, ang tunay palang may buhay na walang hanggan, ang tunay palang mga anak ng Diyos ay yung tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sa oras na ito nais kitang tulungan. Nais kitang anyayahan na tanggapin mo rin si Jesus na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, upang ikaw man ay tahanan ng kanyang espiritu at kasama ng iyong espiritu ay ipatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Sumunod ka sa panalangin ito na may pahayag o mayroong boses at sabihin mo kung ano ang sasabihin ko na panalangin upang anyayahan natin ng Panginoon sa iyong buhay. Panginoong Hesus, sa oras na ito, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala na ang ginawa mo sa krus ay sapat upang ako ay iligtas, hugasan, linisin sa lahat kong kasalanan. Kaya sa oras po na ito, humihingi po ako ng tawad sa iyo sa lahat kong kasalanan at tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay. At mula sa oras na ito, inihahandog ko ang aking sarili sa iyo. Ikaw na ang maghari at manguna sa akin. Panahanan mo po ako, Banal na Espiritu, sapagkat ito ay aking hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung ginawa mo yan, sa ganyang simpleng panalangin, tulad namin, naranasan namin ang Banal na Espiritu na nagpatunay na kami nga ay mga anak ng Diyos sa simpleng pagtanggap kay Jesus bilang aming Panginoon. At ikaw din, huwag kang magtaka, parang wala kang naramdaman, but if you follow in this prayer with all your heart, I can assure you, like me, nang una ko rin gawin yan, more than 30 years ago na ngayon, ito po hanggang ngayon, tiyak ko sa aking sarili. Okay, wala pong sumisigaw sa loob ko pag sinabi kong ako'y born again, ako'y ligtas,
Wala pong sumisigaw sa loob ko na sinungaling, ling, ling, ling. Ano, wala pong sumisigaw na gano'n, kung hindi kino-confirm sa loob ko na ako nga ay anak ng Diyos. Sapagkat ang buhay ko po ay patuloy na binabago ng Panginoon sa araw-araw. Mula nung araw na yon, when I was 19 years old, when I received the Lord Jesus Christ, more than 30 years ago now, hanggang ngayon po ay talagang tinitiyak sa akin ng Diyos na ako ay ligtas. At kung ginawa mo po yan, saan ka man naroon ngayon, pwede ka po naming tulungan lumago sa iyong pananampalataya sapagkat available po ang internet, so you can connect to us through the FB page na meron po kami. At kung ikaw ay malapit sa mga churches na meron po ang True Vine City Harvest Church, okay, na halimbawa nandiyan ka po sa Macau, meron po tayo dyan, ang pastora natin dyan si Pastora Loren. Meron po tayo dyan sa Hong Kong, ang pastora po natin dyan si Pastora Marge. At meron po tayo dyan sa Hawaii na ang pastor po natin dyan si Pastor Richard at si Pastora Bless, Sebastian. At meron po tayo sa Baguio, sila Pastor Lotter at Pastora Jeanette. At meron din po tayo dyan sa Pangasinan, si Pastor Gerald at Pastora Ann. At nagpapasimula po tayo sa Canada through Sister Merrill. At dyan po sa Melbourne through Sister Ivy. Nagpapasimula po tayo ng gawain po dyan. And you can contact us. Ano ho? So, if you don't know how to contact us, meron po kaming FB page. Okay? True Vine City Harvest Church, Pampanga po. Okay? True Vine City Harvest Church, Baguio, Benguet. Ano ho? So, yan po ang ating mga FB pages na pwede po tayong kumontak para po matulungan namin kayo paano tayo lalago, how your faith works and grow, okay, lalo na po sa panahon ng pandemya na ito. So we are blessed to have this platform, okay, na ang FB, ang internet ay magamit natin so that we can contact each other in real time, okay. Pwede po tayo mag-usap na may video conferencing or video, naka-video tayo or voice, pwede pong mangyari yan, okay. So kaya purihin po ang Panginoon. At sa umaga din pong ito ay nagpapasalamat tayo sa Diyos. Okay, na gusto ko lang po ibalita sa atin, our construction ng ating pong renovation is still ongoing and tuloy-tuloy pa rin po, ano, as the Lord provides. And if the Lord is touching you to extend your blessing para po completely ay matapos natin itong renovation na ito, so that if it is pwede na po next year ay magamit po natin ito ng sa kapurihan ng ating pong Panginoon. But praise God na sa panahon pong ito ay tuloy-tuloy pa naman ang ating pong paggawa. So narito po ang ating, and then sa mga kapatiran natin who will who are asking how they will return their tithes and give their offering, ito po yung ating tawag dito, paraan para po maibigay po ninyo ang inyong offering at maibalik ninyo ang inyong tithes. Ayan po. So ayan yung ating GCash. Okay? So as of now wala pa po tayong tawag dito, bank account. Okay? But siguro po later on we will open ng ating bank account. So, ayan po. Ang ating GCash number is 0942-763-3599. So, dyan po natin pwedeng ipadala ang ating mga offering and ang ating pag-return ng ating tithes. And if you want to donate for the construction ng ating pong building. Purihin po ang Panginoon at tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti. So, I would like to encourage ang bawat isa ano po na so gagawin po natin yung communion. So sa mga taga True Vine Pampanga, so meron po tayong communion. So I am giving you time to get your bread and drinks. Okay? So that
we can have this communion. It's your breath that took my breath. You free me to be Okay? Kung ready na po kayo, hawakan po natin ang tinapay. Taas po natin at ideklara po natin ang pagpapala ng Panginoon at ang katuparan ng kanyang mga ginawa sa ating mga buhay. Panginoon, salamat po sa iyo, O Diyos, sa tinapay na simbolo ng iyong katawan na nagdusa at nagmatay doon sa krus ng Kalbaryo, subalit nabuhay na maguli pagkalipas ng 3 araw at ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama. Lord, salamat po na ang ginawa mo sa iyong katawan ay tunay na magbunga sa amin ng kagalingan, ng kalusugan at ng kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, subuko natin. Taas po natin ang inumin. Panginoon, kung paanong ipinahayag ng iyong mga salita na sa pamamagitan ng iyong dugo, ang aming mga kasalanan ay napatawad at nahugasan. Panginoon, inaalala po namin ang mga bagay at katotohanan na iyon tulad ng iyong inihabilin sa amin. Na tunay nga, O Diyos, na alalahanin namin ang iyong naging kamatayan at muling pagparito. Kaya nga po, O Diyos, pinapahayag namin ang aming pananampalataya na isang araw ikaw ay darating upang kami kunin. Kaya tulungan niyo kaming mabuhay kami at lumakad kami sa katuwiran at katotohanan na nagbibigay papuri sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, inumin po natin. Let me pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa iyong ginawa sa aming mga buhay at sa buhay ng mga kapatid na nanonood ng live stream na ito. Pagpalain mo po sila at tunay na ang iyong mga katotohanan ay makita ng bawat isa sa kanilang mga buhay, sa bawat pamilya nila at sa bawat iglesia na kanilang kinalalagyan sa kasalukuyan. Salamat po sa iyo, Panginoon, na kami daluyan ng pagpapala sa iba sapagkat kami pinagpala mo upang maging pagpapala at upang aming magawa, Panginoon, ang pananampalataya na tunay nga na kami ay sumusunod sa iyong mga salita. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bawat isa po sa atin ay magsabi ng Amen. Amen. Shalom to everyone. And I would like to greet once again ang ating mga kapatid dito po sa Pampanga, ang mga kapatid natin dyan sa Bulacan, kapatiran natin dyan sa Baguio, at Pangasinan, at dyan po sa Hong Kong, sa Macau, dyan sa Hawaii, sa Dubai, sa Qatar, at sa US, sa Canada, sa Australia, at kung hindi ko po na-mention yung lugar kung saan na kayo, ay the Lord bless you, the Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you, and let the blessing of God overflow in your lives, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. And amen.